Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang grupo ng mga kabataan sa isang isla sa bayan ng Ubando sa Bulacan kasabay ng paggunita ng Earth Month ngayong Abril. Pinangunahan ito ng Angat Kabataan Ubando, isang volunteer-driven organization katuwang ang Ubando Municipal Environment and Natural Resources o MENRO at ang Bantay Dagat. Layunin ng programa na mas pagyamanin at paramihin pa ang mga puno ng bakawan sa Salambaw Mangrove Forest, isang isla malapit sa coastal barangay sa Ubando. Ito raw kasi ang nagsisilbing natural barrier o pananggal laban sa mga bagyo at malalakas na alon bago ito tumama sa bayan. Gayon din na nagpapalinis ng hangin at nagsisilbing tahanan ng mga yamang dagat doon. Para sa aming mga nasa coastal barangay, ito po ay natural barrier namin during storm. Pangalawa, nakakatulong po ito sa ecosystem natin. Pangatlo, ito po yung nagsisilbing tahanan ng alimango. Dito po sila nagbi-breed kapag malakas na po, pag malalaki na po yung mataas na po yung tubig. Ito yung nagiging breeding ground. Kamakailan nga lang matapos ang higit isang dekada, opisyal nang naipasa sa sangguniang bayan ng ordinansang nagdedeklara sa mangrove forest bilang isang protected area. Approved na from the level of the municipality. So ang kailangan na lang natin ngayon is antayin nila yung approval from the provincial, karoon ng endorsement from the mayor para bigyan ng pondo yung Bantay Bakawan. So yun yung inaayos namin ngayon para tuloy-tuloy yung operations. Mula sa paglalaan ng pondo, ito na rin daw ang simula upang mas mabigyang pansin ang naturang protected zone at magsilbing paalala sa laki ng maitutulong ng ating kalikasan sa ating pamumuhay. Dahil protected area na siya, mabibigyan siya ng pondo ng lokal na pamahalaan din para magsagawa ng mga programa. Hindi lamang sa community awareness, kundi pati na rin sa enforcement ng mga environmental laws, yung pagbabantay, and hopefully after ng few years ay ma-establish, ma-institutionalize yung pag-enforce ng batas para maprotektahan yung mangrove natin. Sana makita ng mga tao yung kahalagahan niya in a long term. Sana in the future, meron pang maabutang bakawan yung mga bata at mga susunod pang mga lahi ng Ubandeño. Samantala, ayon naman sa presidente ng Angat Kabataan Ubando na nanguna sa aktibidad, mahalaga umano ang papel ng mga kabataan na makiisa sa ganitong inisyatibo, lalo na kumpara sa ating kalikasan. Yung pakikiisa ng mga kabataan, mahalagang bagay ito kasi nakikita ng mga mas nakatatanda sa atin na meron pa palang pag-asa, na kung minsan kasi sinusukuan natin yung advocacies na meron tayo na ay makalat na yun masyado, wala nang pag-asa yan, hindi na yan malilinis. Pero kapag nakikita nila yung younger generation na nakikisa sa mga ganitong gawain, nabubukas sa isipan nila, ay pwede pa pala magsimula ulit, pwede pala magbigay ng solusyon pa ulit. Kapag pagtutulong-tulungan natin yung pagkakaroon ng mga ganitong activity, maiibsan talaga natin yung pagkasira ng kalikasan at mape-prevent natin yung susunod na generation na ma-experience yung mas malalang kalamidad. Bukod sa pagtatanim ng bakawan, nagsasagawa rin ng clean-up drive ang grupo sa isla mula sa mga inanod ng basura upang matiyak na mabubuhay ang bawat puno na kanilang itinanim. May nakatakdaring Earth Day Fun Run ng grupo sa April 18 kung saan ang halagang malilikom dito ay mapupunta sa coastal cleanup at pagtatanim ng marami pang puno ng bakawan sa isla. Ngayong Earth Month, ika nga, kung ano ang ating itinanim ay siya ring ating aanihin. Kaya naman sa patuloy na paglala ng epekto ng climate change sa mundo, isang paalala na mas mahalin ang ating kalikasan upang ang maging sukli ay hindi natin pagsisihan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.